His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, praise Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all. Let's sing once again. Majesty. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Amen. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all things. Amen. Let's welcome one another. Let's sing, I am redeemed. Amen. Kamayan tayo, kamayan natin ang ating bisita at ang bawat isa ngayong hapon. Amen. I am redeemed. Amen. By the blood of the Lamb. I am redeemed. And I know I am. I am redeemed by the blood of the Lamb. Saved from sin, and I know I am. All my sins are taken away. Praise Amen. the Lord. I am redeemed. Let's sing once again. I am redeemed by the blood of the Lamb. I am redeemed, and I know I am. I am redeemed by the blood of the Lamb, saved from sin, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And we'll be singing Heavenly Sunlight. All together now, the first stanza. Walking in sunlight all of my journey, over the mountains, through the deep vale. Jesus has said, I'll never forsake thee. Promise divine that never can fail.
singing His praises. Jesus is mine. Joy in serving Jesus. Amen. Let's sing this song. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills my heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that flows within my heart. Every moment, every hour, as I go out on this path, there is joy, joy, joy that never shall depart. All the ladies now. There is joy, Amen. Joy that triumphs over pain. Let's sing, ladies. fills my heart with heaven's music, till I join them every All together. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that flows within my heart. Every moment, every hour, as I go out on this path, there is joy, joy, joy that never shall depart. All the men. There is joy in serving Jesus as I walk alone with God. Amen. The throne of Christ my Savior. To the part of suffering Christ. All together, chorus. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that flows within my heart. Every moment, every hour, as I go out on this path, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. Hindi lang po kagalakan ang kailangan sa paglilingkod, kundi dapat katapatan din. Amen. Awitin natin, find us faithful. We're in the pilgrims of journey of the narrow road. Pero meron tayong kasama that He will never leave us nor to forsake us. Amen. Let's sing this song. We're pilgrims on the journey on the narrow road, and those who've gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives as living testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, Let us run the race. not only It's not only for the prize. others close to God before us. Let us take to those behind us. The heritage of faithfulness as all to God they love. Only all who come behind us find us faithful. May the part of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Only all who come behind us find us faithful. Amen. After all our hopes. After all our hopes and dreams have gone in God, and our children sing through
all we've left behind. May the goods that they discover and the berries they uncovered become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion search a light to their way. Amen. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Amen. 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 Tayo po'y manalangin. Naman namin Diyos na malulati sa lahat, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa hapong ito. Salamat po muli sa pagkakataon na inyong binigay upang kami po ay makabalik, upang muli, Panginoon, sa sandaling ito ay sambay namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Ayon pong dalangin kung paano kami, Panginoon, pinagpala kanina umaga, ay ganoon din po kami, Panginoon, na naghahangad na pagpalain po sa pamagitan ng iyong salita. Kayo na po, Panginoon, na siyang gumamit sa aming mangaral sa hapong ito upang muli ang salita niyo ay maging pagkain ng aming kaluluwa at ito po ay maging kalakasan po namin sa aming pananampalataya. At Panginoon, salamat dahil kayo ay patuloy na matapat sa amin, bagamat kami kadalasan, Lord, ay hindi po nagtatapat. Naway tulungan niyo kami, Panginoon, na lagi pong makita ang kagandang loob niyo sa aming buhay. Nang sa gayon, Panginoon, ay lumakad kami, Panginoon, lagi ayon sa inyong kalooban at masumpungan niyo kami, Panginoon, na nagpapatuloy at nagtatapat hanggang sa inyong pagbabalik. Panginoon, salamat muli sa hapong ito dahil patuloy niyo pong pinapakita sa amin ang iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa loob ng isang linggo na kung saan muli niyo kaming itinawid. Salamat, Panginoon, sa inyo pong biyaya, kahabagan sa aming pong buhay, na sa kabila po na malimit kami, Panginoon, na nakakagawa ng kasalanan, and yet, Panginoon, you're so patient with us na patuloy niyo kaming inuunawa. Hindi kapag daka, Panginoon, kayo ay nagagalit sa amin at pinapalo niyo kami. Bagkus, Lord, lagi kayong nagbibigay ng pagkakataon na makita namin ang aming pagkakamali at muli kaming lumapit sa inyo. At salamat, Panginoon, dahil sa tuwing kami po ay lumalapit at humingi ng kapaturan, lagi po nandyan, Lord, ang inyong pagpapatawad. Kaya maraming pong salamat sa inyo pong kabutihan sa amin, sa biyaya na kung saan ay hindi po namin kayang isipin, Panginoon, na patuloy niyo kaming ginagabayan at ibinibigay, Panginoon, na lahat ng aming pangailangan sa araw-araw. Panginoon, salamat mo na marami, naway tulungan niyo kami na lalo pang maging malalim, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na lagi pong lumakad araw-araw, nakasama po kayo. At lagi po naming isuko ang aming buhay, ang lahat sa amin upang nang sa gayon, Panginoon, kayo po ang siyang makita sa amin at ang kalooban niyo po, Panginoon, ang nakikita na ginagawa po namin. Panginoon, kung naman po ang mga pagkakasala namin nagawa, karumihan na nakikita niyo ngayon sa hapong ito, patawarin niyo po kami. Hangad po namin muli na gumawa ang iyong banal na Espiritu sa aming buhay sa pamamagitan ng iyong salita. Naway pagpalain niyo po kami upang nang sa gayon, Lord, ay lalo pang lumalim ang aming pagkakilala sa inyo. At sa inyo po namin kinukumit ang lahat ng aming gagawin na pagpalain niyo po ito. Salamat po sa patuloy na ginagawa niyo sa aming iglesia, sa panguna ng aming pastor. Salamat po, Panginoon, sa mga gawain na nagpapatuloy, sa mga kaluluwa, Panginoon, na naliligtas. Naway pagpalain niyo po, Panginoon, ng lahat ng mga gawain ito. Maging, Panginoon, ang aming nalapit na church anniversary. We pray, O Lord, na may gamitin niyo po ang month of August sa
amin pong mga kaibigan na wala pa po sa inyo na maanyayahan na sa gayon Panginoon ay makapakinig sila ng salita at kayo na po ang siyang gumawa ang iyong pong kapangyarihan na magligtas ng mga kaluluwa na wala pa po sa inyo. Patuloy pong papalain ng aming pastor, ang kanyang pamilya at patuloy siyang bakuran, ingatan sa araw-araw sa kanyang kalusugan. Patuloy siyang bibigyan ng karunungan sa panguna po sa amin, Panginoon Diyos. At ang bawat manggagawa ng iglesia ito, pagpalain niyo po at naway patuloy niyong gamitin ang bawat isa sa amin sa inyo pong kalulatian. Muli, binabalik namin sa inyo lahat ng kapurihan, tangi lamang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. So manatili po tayong nakatayo at tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos at narito na po tayo sa 1 Chronicles chapter 21. So tinatawagan ko po ating mga kapatid para pangunahan po tayo sa hapong ito. Gandang hapon po muling sa ating lahat. Tayo po muli magbabasa ng salita ng Diyos sa 1 Chronicles chapter 21 verses 1 to 30. Babasahin po ang salitan at sa uling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. At si Satan ay tumayo laban sa Israel. At nilo si David na bilang Israel. At sinabi ni David kay Joab at sa mga prinsipe ng bayan, kayo'y magsiyaon. Bilangin ninyo ang Israel mula sa Beerseba hanggang sa Dan at dalhan ninyo ako ng salita upang aking maalaman ang bilang nila. At sinabi ni Joab, gawin nawa ng Panginoon ng kanyang bayan na makasanda ang higit sa dami nila. Ngunit sa Panginoon ko na hari, di ba silang lahat ay mga lingkod ng aking Panginoon? Bakit kinakailangan ng Panginoon ko ang bagay na ito? Bakit siya'y magiging sanhi ng ipagkakasala ng Israel? Gayunmay ang salita ng hari ay nanaig laban kay Joab, at si Joab ay yumaon at naparoon sa buong Israel at dumating sa Jerusalem. At ibinigay ni Joab ang kabuuan ng bilang ng bayan kay David. At silang lahat na taga-Israel ay 11,000 na nagsisihawak ng tabak. At ang Huda ay 400 at 70,000 lalaki na nagsisihawak ng tabak. Ngunit ang Levi at ang Benjamin ay hindi binilang, sapagkat ang pananalita ng hari ay kahalay-halay kay Joab. At sumama ang loob ng Diyos sa bagay na ito, kaya't kanyang sinaktan ang Israel. At sinabi ni David sa Diyos, ako'y nagkasala ng mabigat sa aking paggawa ng bagay na ito, ngunit ngayoy alisin mo, ipinamamanhik ko sa iyo ang kasamaan ng iyong lingkod, sapagkat aking ginawang may lubhang kamangmangan. At ang Panginoon ay nagsalita kay Gad na tagakita ni David na sinasabi, Yumaon ka at magsalita kay David na sasabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, pinagpapalagayan kita ng 3 bagay, pumili ka ng isa sa mga iyan upang aking magawa sa iyo. Sa gayoy naparoon si Gad kay David at nagsabi sa kaniya, ganito ang sabi ng Panginoon, piliin mo ang iniibig mo. 3 taong kagutom o 3 buwan na pagkalipol sa harap ng iyong mga kaaway, samantalang ang tabak ng iyong mga kaaway ay umabot sa iyo, o kung dili ay 3 araw na ang tabak ng Panginoon, sa makatuwid bagay ang salot sa lupain, at ang anghel ng Panginoon ay mangwawasak sa lahat na hanggana ng Israel. Ngayon nga'y akalain mo kung anong sagot ang ibabalik ko sa kanya na nagsugo sa akin. At sinabi ni David kay Gad, ako'y totoong nasa kagipitan. Pinamamanhik ko na ihulog mo ako ngayon sa kamay ng Panginoon. At huwag akong mahulog sa kamay ng tao. Sa gayoy nagsugo ang Panginoon ng salot sa Israel at nabuwal sa Israel ang 70,000 lalaki. Diyos ay nagsugo ng isang anghel sa Jerusalem upang gibayin at ng kanyang ilipulin. Ang Panginoon ay tumingin at nagsisi siya tungkol sa kasamaan at sinabi sa maglilipol na anghel, siya na ngayon itigil mo ang iyong kamay. At ang anghel ng Panginoon ay tumayo sa tabi ng giikan ni Ornan sa Jebuseo. At tinanaw ni David ang kanyang mga mata at nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa pagitan ng lupa at ng langit, na may hawak na tabak sa kanyang kamay na nakaunat sa Jerusalem, nang magkagayoy si David at ang mga matanda,
na nakapagpanamit ng kayong magaspang ay nangagpatira pa. At sinabi ni David sa Diyos, hindi ba ako ang nagpabilang sa bayan? Sa makatibagay ako yaong nagkasala at gumawa ng totoong kasamaan. Ngunit ang mga tupang ito, ano ang kanilang ginawa? Idinadalain ko sa iyo, O Panginoon, kong Diyos, na ang iyong kamay ay maging laban sa akin at laban sa sangbahayan ng aking ama, ngunit huwag laban sa iyong bayan na sila'y masasalot. Nang magkagayoy, inutusan ng anghel ng Panginoon si Gad upang sabihin kay David na siya'y sumampa at magtayo ng isang dambana sa Panginoon sa giikan ni Ornan na Jebuseo. At si David ay sumampa sa sabi ni God sa kaniyang salita sa pangalan ng Panginoon. At si Ornan ay bumalik at nakita ang anghel, at ang kanyang 4 na anak na kasama niya ay nagsipagkubli. Si Ornan nga ay gumigiik ng trigo. At samantalang si David ay naparoroon kay Ornan, si Ornan ay tumanaw at nakita si David at lumabas sa gikan at iniyukod kay David ang kaniyang muka sa lupa. Nang magkagayoy, sinabi ni David kay Ornan, ibigay mo sa akin ang dako ng giikang ito upang aking mapagtayuan ang isang dambana sa Panginoon. Sa buong halaga ay bibigay mo sa akin upang ang salot ay tumigil sa bayan. At sinabi ni Ornan kay David, kunin mo at gawin ng Panginoon kong hari ang mabuti sa harap ng kaniyang mga mata. Narito, aking binibigay sa iyo ang mga baka na mga pinakahandog na susunugin at ang mga kasangkapan ng giikan na pinakakahoy at ang trigo na pinakahandog na harina aking ibinibigay sa lahat. At sinabi ng Haring David kay Ornan, huwag, kundi katotohanang aking bibilhin ng buong halaga, sapagkat hindi ko kukunin ng iyo para sa Panginoon o maghahandog man ng handog na susunugin na walang bayad. Sa gayoy ibinigay ni David kay Ornan dahil sa dakong yaon ang 600 siklong ginto na pinakatimbang. At ipinagtayo roon ni David ng isang dambana ang Panginoon at naghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan at tumawag sa Panginoon. At sinagot niya siya mula sa langit sa pamamagitan ng apoy sa ibabaw ng dambana ng handog na susunugin. At inutusan ng Panginoon ang anghel at kanya isinuksok sa kaluban ang kanyang tabak. Nang panahong yaon, nang makita ni David na sinagot siya ng Panginoon sa giikan ni Ornan na Jebuseo, siya nga'y naghain doon. Sapagkat ang tabernakulo ng Panginoon na ginawa ni Moses sa ilang at ang dambana ng handog na susunugin ay nasa mataas na dako ng panahong yaon sa Gabaon. Sabay-sabay po tayong lahat. Ngunit si David ay hindi makaparoon sa harap ni yaon upang mag-usisa sa Diyos, sapagkat siya'y natakot dahil sa tabak ng anghel ng Panginoon. Maraming salamat po muli sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Amen. Nawitin natin, loyalty to Christ. Amen! We Christians should be loyal only to Christ. Amen. Let's sing the first stanza and chorus. All together now. From over hill and plain, there comes a signal strain. This loyalty, loyalty, loyalty to Christ. Its music rolls along, the hills take up the song of loyalty, loyalty, this loyalty to Christ. On to victory, on to victory, Christ our great commander on. We'll move at his command, we'll soon possess the land. True loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. Amen. Amen.
Now keep us faithful, Lord, to you. Now keep us faithful, Lord, to you. Lord, you've been faithful through all these years, through every joy, through every tear. You've kept your promises, you've seen us through. Now keep us faithful, now keep us faithful, now keep us faithful, Lord, to you. Lord, you have been faithful. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon. Pagkat di ko alam kung anong kahulugan, sa'kin man din walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid, nagmumula sa puso ko itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat inubos ako. Kaya't aawitin ko'y sa'yo. Nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Sige mo sa aking musika, sakit nagsasaan ang bawat awitin na si Kristo'y buhay sa atin. Ngayon ang musikang hatid, nagmumula sa puso ko itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat inubos ako. Kaya't aawitin ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sakit nagsasaad ang bawat awitin na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus
bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sakit nagsasaad ang bawat awitin na si Kristo'y buhay sa atin. Sa Amen. Purihin po ang Panginoon sa mga awitin nating napakinggan sa hapong ito. At salamat po muli dahil tayo po ay nagpapatuloy. At salamat dahil ngayong hapon ay mas pinili po natin ang pumarito sa church, no? Kaysa yung manatili po tayo sa bahay para matulog. Amen. So alam niyo po kayo umaga, napakaganda nung ating pananambahan. Especially ay tayo po ay nagbigay ng appreciation, no, sa ating mga mothers sa church na ito. At nais ko lamang po mag-quote, no, basahin yung some of the few quotes from famed leaders about their mother. Ito po ang sabi ni Abraham Lincoln. Sabi niya, all that I am or ever hope to be, I owe to my angel mother. So yon, sabi ni Abraham Lincoln. And then ang sabi rin po niya, I remember my mother's prayer and they have always followed me. They have clung to me all my life. And then ang sabi naman po ni Harry Truman, no one in the world can take the place of your mother. Right or wrong, from her viewpoint, you are always right. She may scold you for little things, but never for the big ones. And then, ito po ang sabi naman ni George Washington, my mother was the most beautiful woman I ever saw. Iyon. So para sa kanya, yung pinakamagandang babae na kanyang nakita sa kanyang buhay, yung kanyang nanay. All I owe to my mother. I attribute all my success in life to the moral, intellectual, and physical education I received from her. So yun po, no? And then, ang sabi naman ni Winston Churchill, there's no doubt that it is around the family and the home that all the greatest virtues, the most dominating virtues of human society are created, strengthened, and maintained. So tayo po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay binigyan niya ng mga matatapat, no? Mabuting mga nanay, di ba? Remember, kung wala po yung mga nanay natin, wala po tayo ngayon dito sa ating kinalalagyan. Kaya masasabi natin na kung naman yung ating narating, utang po natin ito sa kanila. Diba? Dahil mula nung tayo ay nandun pa lamang sa sinapupunan ng kanilang tiyan, nakita na natin kung paano tayo nila iningatan hanggang sa tayo pinanganak, hanggang sa tayo lumaki. Actually, kahit na nga ang mga anak nagsipag-asawa na, hindi pa rin napuputol yung yung koneksyon o yung pagmamalasakit, pagmamahal ng mga nanay, no? Can you imagine, nag-asawa ka na, sila pa yung nag-aalaga ng mga anak, di ba? And then, kahit wala na tayo dun sa bahay, pag tayo pumunta dun sa bahay nila, makikita natin kung paano tayo inasikaso, no? Inaalagaan. So, ganun katindi yung mga nanay, no? At nagpapasalamat tayo sa kanilang pag-ibig, yung sacrifices na kanilang ginawa. Dahil kung wala po yun, yung mga sakripisyong yan, ay talagang wala rin tayo. Kaya mapalad tayo na nagkaroon tayo ng mabuting ina.
Although hindi po lahat ng nanay, siyempre hindi naman sila perpekto, pero lahat sila nagsisikap para sa ikagaganda at ikabubuti ng kanyang pamilya. Kaya mapapalad tayo kung ang nanay natin ay kasama pa natin ngayon. The more dapat na i-appreciate natin sila, the more na ipakita po natin yung ating respeto at pagmamahal sa kanila. Amen. So ako nagpapasalamat dahil yung mother ko sa susunod na Sunday, mag-celebrate siya ng kanyang pag tinatanong niyo siya, lagi niya sinasabi 86. Napako na yung kanyang edad doon sa 86, 5 years ago. Pero sa totoo lang, ang edad niya ay 91 na. Pero pag tinanong mo siya, lagi niya sabi niya 86. 86 na. Pero yung totoo, 91. So biyaya ng Panginoon na until now, ay kasama po namin ang aming nanay sa bahay. So isa pong pribileyo yung gano'n na sa kanilang katandaan, ikaw na yung nag-aalaga. Dati ikaw yung nilagyan ng diaper eh. Pero ngayon sila na, no? So salamat sa Panginoon na na-experience namin yung gano'n na pag-aalaga sa aking nanay. So amen. So tayo po ba handa ng makinig ng salita ng Diyos? Okay, so tayo pong lahat ay tumayo at ating welcome ngayong hapon na ating mga ngaral, Pastor Benji Habaan. Amen. Magandang hapon po sa lahat. Ayan, salamat po sa Panginoon. Tayo po muna ay manalangin bago natin buklatin ang salita ng Diyos. Tayo po yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay muli nagpapasalamat, Ama, sa pagkakataong ito na muli kami makapanambahan ngayong hapon. Salamat po, ibinalik niyo po kami sa inyong bahay-sambahan. Alam po namin, Panginoon, na ang panahon ay hindi ganun kaayos. Ngunit salamat, Panginoon, mayroon kaming Diyos na nagbibigay ng kaayusan ng isip po namin upang lalo ka naming pasalamatan, purihin, luwalhatiin sapagkat ikaw ang Diyos na tapat sa aming buhay. Salamat o Diyos sapagkat minsan pa sa buhay namin, kayo po ay dumating at nakilala po namin bilang aming Diyos at Panginoon ng aming buhay. Salamat po sa iyong mga salita at sa iglesia at sa bawat isang narito. Higit sa lahat sa inyong presensya, Panginoon, dalangin po naman yung banal na Espiritu ang siyang malayang mangusap sa puso ng bawat isa. At kami po ay turuan mo ng mga bagay po, prinsipyo mula sa iyong salita. Gamitin niyo po ako bilang inyong lingkod, maging pagpapala po sa inyong mga anak, sapagkat kung wala kayo, wala din po akong magagawa. Sa iyo po namin binabalik ang papurit, pasasalamat at humihingi ng tawad sa aming pagkukulang. Dalangin po namin ang lahat ng ito, maging aming mahal na pastor. Ingatan niyo po siya at ang kanyang mga kasamahan sa lugar na kanilang pupuntahan, sa pangangaral ng mga salita ay siya maging pagpapala din naman. At kagalakan po namin na ang aming pastor na kung saan ay patuloy niyo pong ginagamit sa iba't ibang kaparaanan upang maging pagpapala, Panginoon. Kaya naman kami po, Panginoon, turuan po kami manatili ang aming puso na nandun lagi yung alab at pagmamahal sa iyo at paglingkuran ka habang kami nabubuhay pa. In Jesus' name we pray. Amen. Let's open our Bible in the book of John chapter 15. Amen. So, yamang nakatayo na po tayong lahat. John chapter 15 verse number 1 down to number 14. At salitan po nating basahin. I think na ito ay familiar na po sa atin lahat ang araling ito. At biglang po nating reviewin sapagkat dito po tayo dinala ng Panginoon habang ako'y nananalangin. Lord, ano ang ibig mong ituro sa akin at sa inyong mga anak at maging pagpapala? So, ito po ay napakagandang pag-aralan ngayong hapon. Amen? So, nandiyan na po ang lahat. At sabay-sabay po tayo sa verse number 14. Ako po sa verse 1. I am the true vine, and my Father is the husbandman.
Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Verse 14, Ye are my friends if ye do whatsoever I command you. Tayo makakaupo na po. Maraming salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At muli, magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Ramdam po natin yung lamig at magandang simoy ng hangin sa labas, no? Walang init. At salamat sa Panginoon na kung saan tayo muli ay narito sa bahay-sambahan. Salamat po sa mga inawit ng choir, special number. Sabi nga si Jesus ang ating musika. Di ba? Dati yung ating inaawit ay awit na makamundo, awit na ang nalulugod ay hindi ang Diyos, no? Tayo, sarili lang natin at ang mga paligid, nasa paligid at ang diablo, sabi nga. Ngunit ngayon, salamat sa Panginoon. Anumang ating pagpupuri, inaawit sa Panginoon, ay ito po ay nagbibigay kaluguran sa Kanya. Bakit? Sapagkat tayo po ay nasa Kanya na. Amen? At bilang mga ligtas, dapat lamang po na ipaghamit natin ang ating boses, mga tinig, na binigay ng Diyos sa atin sa pagpupuri sa Kanya. Amen? So, salamat po sa mga mensahe na yon na nagpapaalala ng katapatan ng Diyos sa ating buhay na kahit sa isang sandali ang Diyos ay hindi nakalimot sa atin. Amen? At salamat, ang Diyos ay nananatiling tapat mula noon hanggang ngayon. Siya ay tapat sa ating buhay. Amen? Kaya po, wala pong dahilan para po tayo ay hindi manatili sa kalooban ng Panginoon at sa paglilingkod. No? I remember po 2011 nung ako ay dinala ng Panginoon 14 years ago. Sabi ko nga, kung aalalahanin ko kung ano ang ginawa ng Panginoon, lagi ay ang masasabi ko, mabuti ang Diyos. God is good all the time. Amen. At ang Diyos ay tunay nga pong nakakamangha ang Kanyang ginagawa lagi sa ating buhay. No? Kaya wag po nating kakalimutan ang bawat sandali ng ating gawain sa buhay na ito, na yan may kapahintulutan ng Diyos. Yan po ay niluloob ng Diyos minsan. No? Kasi minsan tanong natin, bakit ba nangyayari ito sa akin? No? Yung pala, tinuturuan tayo ng Panginoon. Amen? Ipinapahintulot ng Panginoon para tayo po ay lalong matuto, lumago sa ating pananampalataya. So balik po tayo dito sa ating usapin ngayong hapon. The title of our message is about abiding in Christ. Amen? So yan po yung ating nabasa, no? Abiding in Christ. So, we believe that the Lord Jesus Christ is our foundation. Amen? Siya yung ating pundasyon ng ating pananampalataya. No? So, hindi po tayo makapananatili sa Panginoon
No? Kung wala po tayong tamang relasyon sa Kanya. Amen? Kung hiwalay tayo sa Panginoon, hindi po natin pwedeng masabing gusto kong manatili sa Kanya. Kailangan mayroong tamang pundasyon. Siya ang dapat una mong makilala, siya ang dapat maging Panginoon ng iyong buhay, at siya ang dapat na may authority sa ating buhay. Sapagkat sabi ng Biblia, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. No? So, kailan natin naunawaan ang katotohanan? Nung narinig natin ang salita ng Diyos. At doon nangusap ang banal na Espiritu, at tayo'y Kanyang tinuruan, binuksan niya ang ating isip, yung ating pagkaunawa, at mula nung tayo ay nagsisi at nanampalataya, yun yung araw na kung saan yung ating connection sa Panginoon na naputol ay muling naibalik. So that we can be connected with Christ. Amen? Tayo ngayon ay nakakonekta na sa Panginoon. No? So, dati, mayroon tayong mga bagay na ipinagpapatuloy, gawin, na ayaw nating bitawan, pero yung mga bagay na ito ay yung mga bagay na sumisira ng iyong buhay at kinabukasan. Pero dahil sa salita ng Diyos, natutunan natin ang salita ng Diyos, at dito nabasa po natin, sabi ng Panginoon, I am the true vine, and my Father is a husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Okay po? So, what does it mean, abiding in Christ? Okay? So, tingnan po natin ang kahulugan na sinasabi po dito. Abiding in Christ means allowing His Word to fill our minds, direct our wills, and transform our affection. Okay? Abiding in Christ means allowing His Word to fill our minds, direct our wills, and transform our affections. Okay? Lahat po ba ng anak ng Diyos ay willing magpasakop sa kalooban ng Panginoon sa Amen? I believe na lahat ng niligtas ng Panginoon ay marunong magpasakop sa Kanyang Panginoon. Amen? Hindi ka narito ngayong hapon, wala ka dito ngayong hapon, wala ka ngayon sa iglesyang ito, hindi ka naging miyembro ng iglesyang ito, kung walang Kristo na nagligtas sa iyo at nangako sa iyo at pinanghawakan mo at yung pangako ng Diyos sa iyo. At ang sabi niya, after na ikaw ay maligtas, ikaw ay Kanyang idinagdag sa Kanyang iglesia. Hindi ang pumili ay ang pastor, hindi ang pumili ay ang tayo, ang Diyos ang nagdagdag sa atin. For a better purpose. No? Mayroong layunin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo narito sa bahay-sambahan. Amen? So we are one body in Christ. Amen? So that we can abide in Christ. Bakit? Mayroon pong salita ng Diyos na ito po ang ating manual, ito po ang ating authority, ito po ang siyang ating kalakasan. Amen? Kaya sa bawat pangangaral, mga kapatid, dapat ang ating espiritu po ay always tayo excited. Ano kaya ang ibig ng Diyos na aking matutunan? Ano kaya ang gustong ituro ng Panginoon sa akin ng Panginoon? Amen? So that we can grow together. No? Na tayo'y magsilago lahat at tayo'y magsitibay. Abiding. Alam niyo po,
ang lahat, di ko alam kung lahat nakaranas na magsakay. No? So, alam niyo po ang prinsipyo ng pagtatanim ay kinakailangan ang itinanim dapat inaano mo na yung lupa, di ba? Ay nililinisan bago taniman. Inuhukay, pinapaarawan, at nilalagyan ng mga pataba bago ilagay yung tanim. Pag inilagay yung tanim, dapat alagaan. No? Dapat alagaan yung tanim. At yung tinanim na yon, sino nagpapatubo? Ang Panginoon. Amen? Ang Panginoon ang nagpapatubo. Pero dapat inaalagaan. Hindi siya binubunot kapag gusto mo nang alisin. Maisipan mong alisin, bunutin mo na lang agad. Kung gusto mong mamunga, gusto mong yan ay mapakinabangan mo, aantayin mo yung tamang panahon. Hanggang mamunga at mahinog yung bunga. Dahil pag inilipat-lipat mo yan, no, ay hindi po yan mamumunga. At tayo po, dito po, pinag-uusapan dito ay tayo bilang mga anak ng Diyos, ibig niya na tayo manatili at ibig niya na tayo bilang mga anak ng Diyos, no, ay mamunga. Bakit ibig niyang mamunga ang kanyang mga anak? Sa kapagkat doon nalulugod ang Diyos kapag nakita niya ang kanyang mga anak na ito'y nagbubunga. Okay? So makita po natin dito, the word abide used 10 times. The first 10 verses, no? Looking at the Greek word roots of the word, we discover helpful definitions. To abide is to dwell, remain, be present, and to be held and keep abiding addresses to our posture and place. Okay, so the practice of abiding in Christ is to know and follow His will for our lives. Why is abiding is important? No? Maintaining a secure attachment to the Lord is of most spiritual importance. Abiding with Jesus, staying close to Him, and following His lead equips us to bear the fruit of the Spirit, the foundation of the faithful life. Okay? To abide in Christ, it requires faithfulness. Amen? Para tayo makapanatili sa Panginoon, ito po'y nangangailangan ng katapatan. Di ba? Kinanta kanina, loyalty. Loyalty. To what? To the church ba? To Christ. Amen? Loyalty. Ang loyalty natin ay ibinibigay lamang ito natin sa Panginoon. Amen? That's why our devotional life is indispensable. It is the one choice we need to make each day. Kumusta po yung ating devotion? No? Alam niyo po, madalas sa ating buhay minsan, ako po, nag-fail din po. No? Alam natin ito'y kalooban ng Diyos, but sometimes we grieve the Holy Spirit. Ang gusto ng Panginoon, gawin mo to. Ang gusto ng laman mo, matulog. Magpahinga. Di ba? So, sometimes kahit alam nating gawin, hindi natin ginagawa. Kaya minsan ang hirap maging tapat. Ang hirap gawin yung sinasabi nating katapatan. Bagamat ito'y kalooban ng Diyos, gusto ng Panginoon. But suddenly tayo po ay nag-fail sa requirements ng Panginoon. Okay po? But sabi ni Jeremiah chapter 10 verse 10, but the Lord is the true God.
He is a living God and an everlasting King. At His wrath the earth shall tremble, and the nation shall not be able to abide His indignation. Pinakikilala po ni Jeremiah kung sino ang Diyos na ating nakilala, sino ang Diyos na ating sinasamba. He is the King, no? He is the everlasting God, and He is the true God. At lahat ng tao ay dapat po magkaroon ng takot sa Kanya, at dapat lahat ng tao ay sumunod sa Kanya. 1 Corinthians chapter 7 verse 24, Brethren, let every man wherein he is called therein abide with God. Ayan. Kaya nga lahat ng nagsasabi sa Kanya, dapat po, no, manatili tayo sa Kanya. Ito ang ating susundan. Amen? Hanggang kailan po dapat tayo manatili, mga kapatid, sa Panginoon, sa ating paglilingkod? Diba? Sabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengtheneth me. As long na tayo po'y nabubuhay, as long na may tayong lakas, as long na may pagkakataon na tayo maglingkod sa Panginoon, gawin po natin because it is the time and the opportunity that God has given us to do His will in our lives. Amen? Kasi pagka mahina na tayo, pagka tayo po ay may sakit na tayo, kahit gustuhin pa po nating pumunta at gawin yung mga bagay na gawain ng Panginoon, kapag napabayaan po nating gawin habang may lakas pa tayo, mahirapan na po tayong gawin yung mga bagay na yun na gusto ng Panginoon sa ating buhay. Kaya as long na tayo may lakas pa, mga kapatid, gawin po natin yon. Amen? So, anong dahilan bakit hanggang ngayon narito pa tayo? Anong dahilan? Sabi ko nga kanina, ang dahilan is dahil tayo ay niligtas ng Panginoon. Amen? Ang dahilan bakit nananatili tayo ngayon sa iglesia ng Panginoon, nakapagpupuri, nakapaglilingkod sa Panginoon, it is because we have the assurance. We have received the eternal gift of life by our Lord Jesus Christ. Tayo ay niligtas na ng Panginoon. At sabi niya, Ephesians chapter 1 verse 13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Kaya nga po, hindi ibig ng Diyos na ang kanyang mga anak ay manatili na walang bunga. Ibig ng Diyos na ang bawat kanyang iniligtas na anak ng Panginoon, ibig niya na tayo ay mga bunga. Verse number 4, sabi niya, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Okay po. So, makita po natin tatlong bagay lamang po, no? Bakit dapat po tayo manatili sa Panginoon? Number 1, because it is His command. Amen? It is His command. Iniutos ng Panginoon sa atin bilang mga anak na tayo po ay manatili dahil ito yung kanyang kalooban sa atin. John chapter 15 verse 10, sabi ng Bible, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. No? These commandments of Christ, ito po ay para sa ating kapakinabangan. Sapagkat kapag tayo po ay nanatili at sumunod sa kalooban ng Panginoon, makikita po natin ang gawa ng kapangyarihan ng Panginoon. Di ba anong sabi ng Bible? Di ba? Sabi na, but ye shall receive power
Ano binigay niya sa atin? Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. No? We have received power after that the Holy Ghost came upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all the Judea. Alam niyo po, napakaganda ng pangako ng Panginoon sa atin. Bago niya tayo utusan, no? Binigyan niya na tayo ng kakayahan. Yung kapangyarihan na yun po ang siyang magbibigay sa atin ng lakas ng loob para gawin ang kalooban ng Panginoon. Bakit? Saan galing yun? Yung kalakasan na yun? Sa Panginoon. Alam mo, sabi ko nga sa aking sarili, kahit madalas na po ako nagtuturo sa mga Bible study, soul winning, pag once na si pastor nagsabi, pwede ka bang mag-preach? Grabe po ang kaba. Iba po ang kaba pag dito na po ang usapan sa pulpitong ito. Amen? Kahit tayo nagdi-disciple na ng mga kapatiran sa church, no? Pag dito po pinag-usapan sa pulpitong ito, ang pangangaral ng salita ng Diyos, iba po. Kaya alam ko po, kinakabahan din po kayo kung anong sasabihin ko. Pero mas kinakabahan po ako. Pero salamat, yung kaba na yan ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na lalo nating ipagkatiwala sa Panginoon yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, na siya ang manguna sa atin sapagkat siya ang gagamit sa atin. Hindi tayo po at hindi sa ating kalakasan. Ang lahat ng ating nagagawa, yan ay dahil sa kanyang biyaya. Amen? Dahil sa kanyang biyaya. Kaya natin nagagawa ito. Sabi ko nga kay Pastor, Pastor, salamat po. Isama niyo po ako sa ganitong lugar. Karating kami nung last week sa Nueva Vizcaya. Yung mga nakaraan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Alam niyo po, ang isama ka ng pastor, it's a privilege. No? Para sa akin, ito yung malaking pribilehyo po sa akin. So hindi ko po yun ipinagsisiksikan yung aking sarili. Ako po pinapanalangin ko lang, Lord, kung saan mo ko gagamitin, gamitin mo ako. Binigyan niya tayo ng kakayahan ng Panginoon na makapag-drive. Ayan, nagiging paraan para makapag-minister. Hindi lang sa ating pastor, maging sa ibang kapatiran. No? At sabi ko kay pastor, napakabuti po talaga ng Panginoon. Bakit? Kasi kung hindi ako iniligtas ng Panginoon at dinala sa lugar na ito ng Christ Baptist Church, marahil hindi ko maranasan yung iba't ibang lugar marating. Dati ang pangarap ko lang ay sana makasakay ako ng kotse na may aircon. Kasi amin jeep lang eh. Hanggang sa bubong mayroong sakay. Pag dumaan yung jeep, kahit hindi ka parahan, hahabulin mo para ka lang makasakay. No? Sabi ko, Lord, pangarap ko lang makasakay ako ng ganitong sasakyan. Not knowing, nung tayo dinala ng Panginoon dito, na natili, nagpagamit, naglingkod sa Panginoon, tinuruan niya tayo ng mga bagay na siyang i-desire ng ating puso. Tinuruan niya mag-drive. Hanggang sa natuto mag-drive. Lahat ng to, kaya ko na ikikwento po sa inyo. Dahil, sabi ng Pastor Conwy, lahat ng dapat mong matutunan, gawin mo habang nandito ka. At yan pong naging prayer ko, Lord, teach me. Dahil kapag tayo binigyan ng kakayahan ng Panginoon, kahit saan tayo dalhin, magiging pagpapala tayo. Amen? Kaya nung tayo po ay nakarating doon, sa mga simpleng bagay, pwede bang ako gumawa niyan? Bakit? Alam mo may idea ka. Kaya nga po, bilang mga iniligtas ng Panginoon, hindi lang po dapat ang ating kakayahan ay ginagamit nating sa labas. Nung tayo idinagdagda ng Panginoon sa iglesyang ito, lahat ng kakayahan na ibinigay ng Diyos sa atin,
Yan ay pagkakataon na may paglingkod natin sa Kanya. Magaling ka sa computer, magaling ka sa electrical, magaling ka sa planning. Diba? Kaya nga maganda yung ating ginagawang medical mission, evangelistic, crusade. Bakit? Lahat ng paglilingkod, andyan na yung privilege na ipagamit mo yung kakayahan na ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya kung bakit tayo na nakakapanatili, nagagawa natin yung mga bagay na ito dahil may utos ang Panginoon. Amen? Manatili. Kaya tayo nakakapanatili. May utos ang Panginoon. Go ye therefore. Preach the gospel. Amen? At marami pa po tayong magagawa kung tayo po ay mag-involve sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya be involved. I encourage po sa bawat isa sa atin, be involved. Amen? Bakit? It is God's command na tayo manatili, magpagamit, sapagkat dyan, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. No? Ano pa binigay niya? Mayroon siyang ibinigay ng mga pangako. Ang dami ng pangako na ibinigay niya sa atin. No? Nung inutusan niya tayo, binigyan tayo ng kapangyarihan, at pinangakuhan niya tayo. Ano pa? I-provide niya yung lahat. He gave us the power, and He promised us, and He provides us. Amen? Yung provision. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Sabi dito, sa verse number 7, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Ano yung bagay na pwede nating hingin sa Diyos na hindi niya kayang ibigay? No? Mayroon bang imposible sa Panginoon? Wala. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Pero tanong natin, Lord, bakit hanggang ngayon yung hinihingi ko, hindi mo pa rin ibinibigay? Sabi mo, if ye abide in me, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Ginagawa ko naman yung kalooban mo, good news, Sunday school teacher. No? Sabi mo, ye shall ask what you will and it shall be done unto you. Bakit hanggang ngayon wala pa rin yung hinihingi ko? Bakit wala pa rin yung tadyang ko? Wala pa rin si Iba at wala pa rin si Adan. No? Ilang taon na ako. Gusto ko nang maranasan yung naranasan ng iba. Lord, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Diba? Anong principle? Minsan ang sagot ng Lord ay, wait, yes, at saka, no. Kasi siya yung nakakaalam ng ikabubuti natin. Amen? Siya yung nakakalam ng ikabubuti natin. Kaya minsan, parang sabi natin, parang hindi ata totoo to. Bakit pa ba nilagay yan dyan kung hindi totoo? Ang sabi niya, manatili tayo sa kanyang kalooban. In order for us to receive the blessing, kinakailangan po natin gawin ang kanyang utos, ang kanyang instruction for us to become a fruitful Christian. Amen? Ilang taon na po tayong Kristiyano, ilang taon na tayong mananampalataya. Kaya maraming salamat po sapagkat yung mga bunga natin dito, narito ngayon ay nagpapatuloy. Ang mga miyembro ng simbahan, mula nung ikaw ay dinagdag ng Panginoon, no, mga pioneering members na nandito pa rin hanggang ngayon, salamat sa Panginoon. No? So pag sinabing, abide in Christ, no, mga minamahal, ang ibig pong sabihin nito, kahit saan tayo dalhin ng Panginoon ng lugar, no? Dapat naroon pa rin yung ating alab ng ating puso na paglingkuran ang ating Panginoon. Hindi porke nakarating ka na ng ibang bansa, ay hindi ka na mananambahan. That's right.
Hindi porke nagkaroon ka ng magandang trabaho, hindi ka na magta-tithes. Dati kunti lang yung kita mo, allowance lang yung nare-receive mo sa magulang mo, faithful ka sa giving. Pero nung ikaw ay nakapagtrabaho na, hindi ka na marunong magkaloob. Kung ano yung tama na iniutos ng Panginoon, manatili po tayo doon sapagkat yan yung utos ng Panginoon na bawat anak ng Diyos ay ginagawa niya anuman ang utos ng Panginoon ng Diyos, ng Panginoon natin, na siyang dapat nating ipagpatuloy. Amen? Manatili po tayo doon. Pangalawa, bakit dapat tayo manatili? Because number 1, ito'y kanyang utos. And it is the only way to be connected with Him. Bakit dapat tayo manatili sa Panginoon? Diba? Dahil yan lamang ang tanging dahilan. Ay, yan ang tanging paraan, no? Para tayo maging konektado sa Kanya. Dahil kung hindi tayo connected sa Panginoon, mga minamahal, anong sabi ng Panginoon? You cannot bear fruit of itself, except ye abide in me. Amen? Verse number 4, sabi doon, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself. Na-experience nyo na po ba minsan na tayo po, ginagawa natin yung mga bagay na ito, akala natin kasama pa natin ang Panginoon. Yung pala hindi na. Ibig ko pong sabihin, pwede po tayong umaawit sa choir. Pwede po tayong nagsosoul winning. Pwede po tayong narito sa simbahan. Pero hindi mo kasama ang Panginoon at hindi siya nalulugod sa iyong buhay. Bakit? Ang layo mo na kasi sa Kanya. Kaya dapat maging aware po tayo dyan. Am I still connected with Christ? Hindi po ibig sabihin na nawawala yung ating kaligtasan. Yung pagkilos ng Panginoon sa atin, every time tayo nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, kumusta? Tayo ba'y tinatablan pa? Kumusta? Tayo ba'y lumalago pa rin? Andyan pa rin ba yung pagpapasalamat natin? Nararamdaman pa ba natin yung pangungusap ng banal na Espiritu? Every time tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. O baka ikaw yung sanga na unti-unti nang natutuyo ang dahon at malapit ka nang itapon doon sa kalan para maging panggatong. Sabi ng Panginoon, inaalis niya yung mga sanga na hindi nagbubunga. Dapat po mga minamahal, aware po tayo na ang ating puso ay laging nakakonekta sa Panginoon. Lagi nating nararamdaman yung pangungusap ng banal na Espiritu. Lagi nating ninanamnam ang bawat salita ng Panginoon na ating naririnig. At tinatanong natin ang Panginoon, Lord, ano ang ibig ko na gawin ko? Ano ang ibig mo na gawin ko? Sapagkat doon nalulugod ang Diyos. At kapag ang ating puso ay laging nakakonekta sa Panginoon, sabi ng Panginoon, ito, bibigyan ko ng bunga. Alam nyo, ang pinakamahirap po na gawain ng isang mananampalataya, minsan, ay yung mag-akay ng kaluluwa. Madali mag-share. Pero yung invite mo sa church, ang hirap. Ibang usapan na po yun eh. Tama?
Ibang usapan na eh. Sabi nga eh, minsan makikinig. Pangalawang beses makikinig. Pero yung paulit-ulit na ng Bible study tayo, minsan ayaw na nilang makinig. Nagsasawa na. At lalo na pag inimbitahan mo pa sa church. Kaya salamat sa Panginoon. No? Tayo binigyan ng pagkaunawa ng Panginoon. At ngayon, may dahilan tayo para sabihin natin, salamat sa Panginoon. As for me and my house, we will serve the Lord. Bakit? Kasi nga, ang sarap pala ng salita ng Diyos kapag ito ang siyang naging pundasyon ng ating buhay dahil tayo nakasentro sa Panginoon. Amen? So, gusto nating mamunga, dapat sundin natin ang utos ng Panginoon. Amen? At dapat lagi tayong konektado sa Panginoon. Amen? Through prayer, mga kapatid, sabi ng Panginoon, no? Let your request be made known unto God. Sa panalangin, yun yung paraan na tayo laging maging konektado sa Panginoon. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible sa Joshua 1:8, diba? This book of the law, thou shalt not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. No? In order for us to be connected sa Panginoon, na lagi tayong dapat ay hinahanap natin yung ano ang dapat kong gawin na ipinagagawa ng Panginoon sa akin. Kaya maging panalangin natin at sabihin natin, Lord, revive us again. Amen? Kung ako nagkulang sa iyo, Lord, revive us again. Amen? And lastly po, hindi po tayo magtatagal. No? Last, bakit dapat po tayo manatili? It is the only way to be closer to Him. Amen? Kapag tayo nanatili sa Panginoon at ginawa natin ang kalooban ng Panginoon, yan lamang po ang tanging paraan para tayo maging close sa Kanya. Sabi dito sa verse number 13, John chapter 15 verse number 13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if you do whatsoever I command you. Alam niyo po, ibig ng Panginoon na tayo po bilang mga anak ng Diyos, gusto niya na tayo maging close sa Panginoon. Gusto niya na tayo maging close. At tayo po bilang mga magulang, di ba? Gusto natin yung ating mga anak, kung mayroon silang pangangailangan, nagsasabi sila sa atin. Amen? Nagsasabi sila sa atin. Bakit? Kasi minsan kahit alam na natin kung ano yung pangangailangan nila, gusto natin matutunan nila na i-honor nila ang kanilang mga magulang. Magkaroon sila ng respect. Andun yung kanilang pagmamahal. Bilang magulang, sabi nga ng ating pastor kanina, we are willing na mag-sacrifice hanggang sa mahirap na kalagayan ng buhay, hanggang sa kamatayan pa nga. Kapag ang pinag-uusapan ay yung, kumbaga yung karapatan ng anak. No? Ayaw natin yung anak natin sila ay aapihin. Ipagtatanggol natin hanggat maaari bilang tayo mga magulang. Ang Panginoong Hesukristo po, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Wala siyang itinira. Bagamat mayroon siyang choice, sabi niya nga, di ba? Let this cup, di ba?
wag nang dumaan sa akin. Pero, sabi niya, not my will, but thine be done. Not my will, but thine be done. Mga minamahal, ang Panginoon, gusto niya na tayo ay maging malapit lalo sa Kanya. Kung mayroon tayong lalapitan, mga minamahal, una dapat ay ang Panginoon. Kung mayroon tayo dapat maging close sa ating buhay, dapat una ay ang Panginoon. Kung mayroon tayong dapat magiging sumbungan, dapat una ay ang Panginoon. Kung mayroon po tayo dapat mga kahilingan, mga nais sa buhay na ating maabot, dapat una ilapit natin sa Panginoon. Because we believe that God will provide all your needs according to His riches in glory by our Lord Jesus Christ. Sometimes, bigat na yung ating kalooban. Lord, paano ba ako magtatagumpay sa ganitong pagsubok? Paano ba ako makakabayad? Ilang beses na tayong dumaan sa iba't ibang pagsubok. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo po ay Kanyang pinagtagumpay. Amen? Sapagkat pinanghahawakan natin ang pangako ng Panginoon. Kaya manatili lang po tayo sa Panginoon. Gawin lang po natin ang kalooban ng Diyos. Kaya kalooban po ng Diyos na tayo ay maglingkod sa Kanya. Kalooban po ng Diyos na tayo po ay manatili, tapat, at tayo po ay nagpapagamit sa Kanya. Huwag tayong titigil sa ating panambahan. Huwag tayong magpapaliban sa anumang mga binigay na biyaya ng Diyos sa atin. Huwag po natin siyang nanakawan. Huwag po natin kukunin yung hindi sa atin. Ibigay po natin sa Panginoon. Anuman ang mga bagay na dumating sa ating buhay, na mga pagsubok, manatili tayo ang ating tiwala ay nasa Kanya. Ilapit lagi natin sa Kanya. We need to be closer to Him because Christ has promised us that He will never leave us nor forsake us. Amen? So that we need to be closer to God. Okay po? Conclusion po tayo. Sabi po dito, sa pananatili po, marami pong iba't ibang pagsubok ang madadaanan po natin na ipapahintulot ng Panginoon sa atin. Pero wag po nating hayaan, mga minamahal, na ang ating relasyon sa Panginoon ay maputol dahil sa ating naging maling desisyon. Pagkos ay sikapin natin gawin ang kalooban ng Niya at panghawakan ang mga salita niya, ang pangako niya upang tayo ay mamunga na ayon sa disenyo niya sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos at mga mananampalataya. So that we can say, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Abiding in Christ. Maraming salamat po at tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos sa hapong ito, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat po sapagkat ang pangako mo sa amin ay hindi nagbabago. Salamat po sa inyong mga anak. Dumaan man sa mga pagsubok, ay nakapagpapatuloy sa inyong biyaya. Sapagkat, Panginoon, ang mga pangako mo ay tunay at siyang maaasahan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon na kami, Panginoon, ay nalayo sa inyo. Sa mga panahon na kami ay nakalimot sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami ay magkaroon ng bunga. Gamitin mo ang aming buhay
maging daluyan ng pagpapala. Na sa pangangaral ng Ibanghilyo ni Kristo, na siya naming tinanggap, ay magkaroon ng impact sa ibang mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa inyo. Huwag po naming ikahiya, Panginoon, na ibahagi ang Ibanghilyo ni Kristo, na siyang dahilan ng aming pagkaligtas. Alam ko po, Panginoon, na yung kapangyarihang ibinigay mo sa amin, ito po ay kapangyarihan na may kakayahan magbago ng buhay ng tao na kumikilala sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas po namin. Kaya salamat po sa Christ Baptist Church, mula sa inyong lingkod, ang aming mahal na pastor, hanggang sa pinakabatang miyembro ng simbahang ito. Lahat po ay ginagamit mo para makapaglingkod at maghangad pa ng higit para sa iyo, Panginoong kaluwalhatian. Tulungan niyo po ang bawat isa na inyong mga anak na gawin namin na may kagalakan na anumang paglilingkod. Huwag mawala ang aming sigla, yung aming katapatan sa iyo. At kami, Panginoon, ay masumpungan, Panginoon, na siya mong ginagawa namin ang iyong kalooban. Kung kami, Panginoon, ay nangihina, kami patuloy niyo pong palalakasin. Kung may mga kapatiran po kami ngayon na nag-struggle sa kanilang pananampalataya, sa kanilang buhay, sa kanilang relasyon bilang mag-asawa, kaibigan, sa anak, at sa kanyang ina, sa kanyang magulang. Maging sa financial, Panginoon. Pangako niyo po, Panginoon, abide in me, and I in you, and my word abide in you, and ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Lord, alam po namin, Panginoon, that you are the God who provides us. You are the God who loved us so much, Panginoon. Bago pa man kami humingi, alam niyo na po ang aming pangangailangan. Kaya kabagan niyo po kami, Panginoon, tulungan niyo po kami na makapagpatuloy, makapanatili, at gawin ang iyong kalooban. At bilang iglesia, Panginoon, dalangin ko po pagpalain niyo po ang bawat isa, at mula sa aming pastor hanggang sa pinakabatang miyembro ng iglesia. Ito yung dalangin namin, tangi sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen, amen. God bless po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, Pastor Benji. So napaganda po yung aralin na ating napakinggan ngayong hapon dahil napakaliwanag po doon sa talata na ang sekreto pala, no, yung susi. Nakita natin ngayong hapon yung susi. Pinakasusi, kung gusto po natin na yung ating mga panalangin ay pakinggan ng Panginoon, ang susi po pala ay nandoon sa John 15 verse 7. Na sabi po doon, if ye abide in me and my words abide in you, ano po ang kasunod? Ye shall ask what you will and it shall be done unto you. So ang dahilan pala kung bakit kadalasan o malimit na hindi pinapakinggan ng Panginoon yung ating mga panalangin ay dahil hindi tayo nananatili sa Kanya at yung Kanyang salita hindi nananatili sa ating buhay. Kaya kung gusto po natin na pakinggan palagi ng Panginoon yung ating mga panalangin, ayun po yung susi. Amen? So purihin po ang Panginoon ngayong hapon sa hamon ng salita ng Diyos na ating pong napakinggan. So tayo pong lahat ay tumayo at ating pong tipunin ang ating mga kaloob ngayong hapon. At hiniling ko si Brother Matthew ang siyang manalangin sa ating mga kaloob. Brother Matthew. Son. Let's pray po. Let's pray.
Heavenly Father, maraming salamat po muli Panginoon sa araw na ito. Salamat po sa buhay at sa kalakasang pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat po Panginoon sa amin pong mga narinig na mga pangaral po mula sa inyong salita, Panginoon. Tunay nga po Panginoon na mahalaga na kami ay patuloy na manatili sa iyo at sa iyong salita, Panginoon, upang kami ay mabuhay ng ayon sa inyong kalooban, Panginoon. At nang sa gayon, Panginoon, magkaroon ka lalo ng dahilan upang kami ay pagpalain sa lahat ng mabuting bagay. Lord God, dinadalangin po namin ang aming pong offering. Pagpalain niyo po ito at gamitin, Panginoon, sa inyong gawain, sa iba't ibang dako, at ikaw pong patuloy na magpala, Panginoon, sa bawat isa sa mga kamay na magkakaloob. This is our prayer in Christ's most precious name. Amen. Amen. Makupo na po tayo. Okay, awitin po natin ito. It's night and day. It's night and day. We serve the risen Savior. Jesus rules and reigns. The heavens hear His voice. We do not walk alone. Our neighbor, our witness, our faith, it's nothing King of faithful service through the years. All the heights, all the burdens, all the tears. There's a purpose, there's a plan, there's a reason for each season. So trust the leading of His hand. It's nothing day. It's nothing day. We serve the risen Savior. Jesus rules and reigns. The heavens hear His voice. We do not walk alone. Our neighbor, our witness, our faith, it's nothing Okay, pagaling yan. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat, church. Ngayon ay may mga kapatiran tayo nagdiwang ng kanilang kaarawan. Ngayon po ay atin silang anayahan sa harapan upang sila po ay maawitan at may panalangin. So, atin pong batiin ng happy birthday. Sina Brother Ricky Alulod, marahil kayo po ay nanonood online. Happy birthday po. Happy birthday po kina Sister Kemwell Merto, Sister Nicole Bustillo, Sister Bebe Palima, Sister Irich Jane Dakutanan, Sister Esther Elvira Francisco, happy birthday po. And kay Sister Eileen Barros. Ayan, natin pong hilingin si Brother Sammy upang siya po ang manalangin sa may mga kaarawan. Yan, happy birthday po. Amen. Amen, church. Atin po silang awitan ng Once Again Has Come Your Birthday. Ready now? Sing! Once again has come your birthday. Once again the time has come. What a lovely gift from Jesus, who has given you one more year. Every time you
Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa panibagong taon na Kanya pong binigay sa akin. And salamat din po, Church, sa inyong awit ng pagbati. At isa lang po ang aking kahilingan, ang aking prayer, na manatili po sa kalooban ng Panginoon. Maraming salamat po sa pagbati at maraming salamat lalo na sa Panginoon na another year and another birthday. Maraming salamat po, Lord. And ang prayer request ko po yung safety, kalusugan ng family and provision para sa studies ni John Timothy. Yun po. Okay, thank you po, Church, sa pagbati. Ako po, simple lang yung prayer request ko. Una po, good health sa bawat isa sa atin, sa family ko at sa akin, pati din sa pag-aaral din ng kapatid ko at the same time, tsaka yung maging successful yung mga events natin dito sa church pa. And also yung guidance sa Panginoon sa journey ko. Yan lang. Tayo po'y manalangin para sa mga may karawan. Purihin ka, Panginoon, sa mga araw na lumipas na nagdiwang ang aming kapatiran ng kanilang kaarawan. At gayon din ang aming mga kapatiran nagdiwang ng kaarawan na wala dito ngayon. Dalangin namin na yung pagpapala sa kanila, ang unguna, Panginoon, sa kalusugan, patuloy sa bigyan, sa mga pangailangan, lalo sa kanilang pamilya, kayo po ang gumawa. Manatili po sila, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo at ang kaisa ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya, at ang mga request, Panginoon, aming kapatid, ng mga event natin, kayo po magpala, lalo na sa darating na anibersaryo, Panginoon, at pagpalain nyo rin ang kanyang buhay sa kanyang gawain, Panginoon, si Kimwell sa kanyang pagtuturo sa CBA, at gayon din sa bawat isa amin, ingatan mo po kami at pagpalain. Salamat muli sa iyong biyaya, kami dumadalangin at nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tapagligtas. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa biyaya po niya sa ating mga kapatid na nagdiwang ng kailang makaraman. Amen. So, tayo po ba ay pinagpala ng Panginoon sa buong maghapon? Amen. So, salamat po sa Panginoon dahil naging matagumpay po ang ating gawain sa buong maghapon. At salamat po dahil nawala na ako. Anyway, yun daw po sign pag tumatanda na, no? Mental block. Anyway, pinapasabi po, sino po yung mga mothers kanina na wala kaninang umaga, na ngayon po ay umattend? Pwede pong pakitayo. Yan, kasi po kanina umaga nagbigay po tayo ng ng token para sa ating mga mothers. So pwede po pakitayo para mabigyan po kayo ng token. Sige, pakibigyan na po sila. At yan. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa ating mga magigiting na nanay. Meron po ba tayong mga bisita ngayong gabi? Ngayong hapon? Meron po ba? Bisita. So doon po sa mga bisita natin, pwedeng pakitayo. Yan. Sige, palakpakan po natin sila. So salamat. Actually, meron tayong bisita last Sunday pa na laging nagpaparamdam dito sa harapan. Itong langaw. Napansin nyo, lagi ako gumaganyan. So nung Sunday pa po yan na bisita natin, Lantilaw, nandiyan dyan na nagpaparamdam. Naalala niyo po nung nagpipreach si Brother Cedric, nabanggit niya na may yung langaw, dapo-dapo. So until now, nandito po. Kaya kung mapapasin niya ako, ganyan ng ganyan, ayun yung bisita natin nagpaparamdam. Anyway, so salamat po sa bawat isa na naging bahagi po ng ating pananambahan sa bumaghapon. At salamat po dahil naging matugumpay yung ating gawain. At salamat sa bawat isa na naging bahagi po para maging matagumpay po ang ating pananambahan sa hapong ito. So, magpatuloy lamang po tayo sa Panginoon. Kung man po yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos na ating tinanggap na naging hamon po sa atin sa buong maghapong ito,
dalhin po natin ito sa ating pag-uwi at baunin natin yan at gamitin po natin yan para sa pagharap, no, sa mga pagsubok na ating naharapin sa linggo pong ito. Okay? So, pagpatuloy lamang po tayo sa Panginoon. Manatili tayo sa kanyang salita sa atin at ang sikreto nga po para ibigay ng Panginoon yung ating mga kahilingan ay yung manatili sa Kanya. Okay? So, tayo pong lahat ay tumayo. Umawit pa tayo ng isang awitin bago tayo magwakas sa panalangin. Mawakasan tayo sa panalangin ni Brother Geno. Umawit tayo ng isang awit pa. Sige, Brother Matthew. Sound check. Okay, let's to God be the glory. Papurihan natin ang ating Panginoon dahil tayo ay nagkaroon ng matagumpay na gawain na parangalan ng ating mga nanay. At higit sa lahat na papurihan natin ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita. Amen. Let us sing, to God be the glory. Ready now? Sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Great things He had taught us, great things He had done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Amen. Amen. Opo. Magpatuloy sa inyo, Panginoon. Amen. Opo. Dahil ikaw po'y tapat din naman po sa amin. Amen. Ingatan niyo po ang aming pastor kung nasa man po siya ngayon, at ingatan niyo po ang bawat isa sa aming paghiwa-hiwalay. Hatid niyo po kami sa aming bawat tahanan ng ligtas. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon sa hapong ito. So marami po salamat sa bawat isa na nakasama natin sa hapong pananambahan.
magiging mga kapatid natin dyan sa live stream. Maraming po salamat. At ang pagpala ng Panginoon ay sumaali.